Sa pagkataon po ito, meron po tayong problemang technical power na po ibig sabihin. Sa kabilang na lahat ng ito, ako yung naniniwala ang biyaya po ng Panginoon sapat na rin sa ating kalagayan. Hindi pa rin siya nagkukulang. Makarang biyayas po sa amin pong board meeting sa ating General Council ay nag-usapan po namin ang advancement natin technology. Malaki po pakinabang ko sa ating pagpalili ko. Kaya sa isang banda, marami sa ating marunong banda. Nag-lipsing na lang pagka may stock tayo may mga awin din tayo pinahaya. Nag-lipsing na, sino po kabisado lang ang ginawin natin? Hindi na. Mabuti pa noon, wala yung mga bagay nito kabisado natin kahit wala ito, di ba? Umaawit tayo ng nagalakan sa Diyos. Hindi ko sinasabi na kung po sino ba yun sa pangyayari sa banda. Baka naman may kung bagay na nagkukulang sa kabilang ng technology at advancement dito. May mga sitwasyon po na nagkukulang po tayo. Since sa ating kabisado na rin ang talatang ng Biblia. Wait lang. Doon ang dami natin mga talatang ng kabisado ngayon. Kakain na natin magdala ng Bible kasi nakasanay na lang po sa ating technology. Purin po na sa pagkatula po tayong Bible. Wala tayong PowerPoint. Hindi ko po alam kung meron na tayong prepare PowerPoint. Pagkabat ako pinaganda, pinagpuyatan ko yung PowerPoint dito. Sa banda, ang pangit po paala po. Medyo may PowerPoint na nawala sa bagat. Iniwala po tayong ng Diyos, kumikilos ng makapangirin sa ating kaligtasan. May power tayo sa biyaya ng Panginoon. Kahit walang point, consider dahil may PowerPoint po tayo wala. Iniwala po tayo ng pangirin kaligtasan sa Diyos. Ibig ko ba? Muli sa magandang umaga sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Hininga, buhay, at pinagdan ng Diyos sa bawat isa. Tayo po ba hininga pa? Salamat po sa Panginoon. Kulot po pahinga. Ako ba nahihirapan po. Minsan ay nag-deteriorate ang ating halaga, energy po. So we are thanking God for additional power and strength na pinapagdagi sa ating pumuhay. Hindi ba? Sino po dito mga senior na kaya po ba kumakit ang hangganan? Kayanin pa. Amen. Kasi kung hindi na, ibig sabihin ko, magandang na tayo sa mundo nito. Isang banda, salamat pa rin sa magandang pinito sa pa rin. Amen po ba? Baka matanda, ay may kung paghihinap po tayo na rin nasa sa buhay. Puri ng Diyos. Sino po nagbasa ng aking insight kanina? Nabasa niyo po ba yun? Malaki pong kinalaman niyo sa aking sa aking paga. Sabagat ito po yung kinalaman po sa mahalaga sa sustento ng buhay po Kristiyano. Kaya po lahat yung ito ngayon, by the grace of God, if you have your Bible with you, ako yung niwala na niyo po yung Biblia. Yan po ba? Kung hindi nyo madalang tayo lang po, pasensya na po. Pwede ko natin nagkanilin na yan sa pagkakamasigar sa Christ. Hindi po yan. Okay, so thank you. Sa akin po harapang kasi meron po ng yan po sa 1 John chapter 1 verse 9. Because po kayo sa unang 1 chapter 1 verse 9. Dahil sa biyaya ko, balik po ako sa palerno, sa sulat-sulat. Amen. First John chapter 1 verse 9. Nandiyan po kayo, kasahin ko lang yung sinasabi ng talatang ito. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Bahala po ng Diyos, ang malay po na kasahin ng Panginoon ng Israel. Kaya po sa naging nanalangin, natutulog po at magiging presensya ng Diyos sa ating pagkalagitnaan habang patuloy natin nakikigalan ng Messiah ng Panginoon umaga. So we all pray, focus our attention to God alone. Isa po'y nandito sa ating kaligtanan. Hallelujah, Father God, aming Diyos, aming salamat po, Panginoon, sa pagbutin na kailangan po sa umaga ito. Salamat sa panibang sigla na binigay po sa bawat isa. Salamat sa panibang lakas, buhay at talumpay. Maraming salamat po sa pagiging kasama sa mga namin pagtulog at pamamahinga. Salamat po, binigyan mo kami ng panibang linggo ng araw na ito. Binisip mo kami sa upang bigyan ng panibang magandang umaga po ng ibang pagtulog. Salamat pagkakilag at sunda sa iyo, Diyos. Salamat na naman. Panginoon natin ang mga lingkod, na ito mong bilang dalhin ng pagpapala ng laman. Kung pumalawalhati, kung pumaparang, kung pumadagilo. Salamat po, Panginoon. Mustahin mo ito, na magsilbi pong kalakas sa amin pagkatay. Pagtutuloy din naman, Panginoon, sa mga bagay na dapat pag-iuwi sa amin bubuhay. Panginoon, turuan mo kami, mga bagay na kailangan po sa ilayo ng mga Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kung paglalakbay sa mundo ito, help us, O Lord, to accomplish our journey and to finish our task, to fulfill our missions. In the mighty name of Jesus Christ, ito po aming kailangan sa lahat-lahat
Salamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Parang nagmamadali ako. Hallelujah. Nilabagyan ako po minsan ng Panginoon na ganito. Enforce confessions and forgiveness, the road to restoration. Ano ba yung gusto yung enforce? Kasi natin enforce ay ating po ito. Bigyan ng pagpapahalaga. Maraming po kahalaga ng enforce. Sabihin, atasan, gawin, sundin, mabuti. Sa isang banda, isa pa mga bagay po sa ating buhay sa mundo ito. Kasi alam natin gusto that we need to learn about. Maraming po mga bagay sa mundo ito na dapat natin matutunan bilang sa Kristiyano. Sa ating po paglalakbay. Sapagkat ang ating po George sa mundo ito is a lifetime journey. May mga pagtuturo po ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lamang ngayon, nakaraan, at sa dating po mga araw. May tinuturo po ang Diyos sa buhay natin. Isa pong mahalagang kasa ng buhay na ito yung pagpapakawal. Sino po dito may mga kaaway? Sa mga loob, tinaksilan, nalugi, dinaya, inaway, na gusto niyong gumanti. Wala. Ito kayo, nagtagalong kami, nagtagay. Okay, kalapang po natin tayo, wala po kayo. Pero mga artista na parang sinungaling tayo kumisan. Sa totoo lang, may mga pagkakataon po sa buhay natin. We feel na tayo po ay nalamangan, we feel na remorse, we feel na tayo po ay yung naresent ba sa maloob, nagtatampo, gusto natin kuminsan ay ang hirap po magpatawad po kuminsan po ba? Madaling sabihin pero mahirap magpatawad. Bilang mga believers at power of Jesus Christ, gusto natin malaman ang kanyang kalooban sa action din ng mga bagay na ito. Tingin po ba? Isa po kalooban ng Diyos na napakalaga na naiintindihan po natin. Ay may kita namin po sa katangian niya. Ang Diyos po yung marunong magpatawad. Tingin po ba? Napakabuti ng Diyos eh. Sa kabilang handa, gusto ng bakit makatulad niya tayo sa aspeto nito. Doon po sa ating kwanta na binasa aking babalikan, nasabi po rito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Sabi po sa verse chapter 1, verse 9. Ano ibig sabihin ng confession? What does confession mean? Pag sinabing confession, ibig sabihin ito, confession means to acknowledge our sins before God. Kilalanin mo kasalanan sa harapan ng Diyos. Confession. Pag sinabing, dati ang tawag na mag-umpisal ka o maghingi ka ng tawad. Sino dito nakaranas pumasok sa confession room? Diba? Kala ko, may bintahan tayo, binubuksan pa rin. Diba may mga butas. Pag binuksan niya, sabihin mo yung kasalanan mo. Confession room. O pag sinabi yung kasalanan mo, nasasabihin sa ito gawin mo. Napakahirap yung mga hinasabi. Ito ganito, ito ganito, ito ganito. Kailangan ka rin ito gawin mo. Sino nakaranas mo nun? Buti na lang, hindi ganun ng Diyos natin. Sabi ng Bible, ano ba confession? Confession means the acknowledging our sins before God. Yung kilalanin mo at aminin mo ang kasalanan sa Diyos. Hindi dahil sa, hindi alam ng Panginoon ng mga bagay na nais mong banggitin sa Kanya. Sa totoo na alam ng Diyos ang lahat ng sitwasyon ng gano'n sa buhay natin. Hindi ba? Wala namang bagay sa buhay natin hindi alam. May lahat ng kasalanan na gawa natin sa liwanag. Alam po ng Diyos. Kaya napakalaga ng Scripture confession. Confession is about agreeing with God that what we did was wrong and being honest about it. Pag sinabing confession, it is about agreeing. Yung sumasanayin ka sa Diyos na ang mga bagay na ginawa may mali ay humingi ka ng tawad sa Kanya. Ang problema sa mundo natin ngayon, parang yung mali, naging tama ng tama, naging mali. Kasi sinabi ng marami, paniniwala ng marami dahil ang naniniwala tayo doon, dahil hindi paniniwala ng marami, tama na yun. Nakalimutan natin ang Diyos may kapiran siya, higit sa kapiran ng tao. Ang problema lang po, kumisa, yung pananaw natin ng Diyos, hindi naging pananaw ng tao. At yung pananaw ng tao naging real sa ating buhay yung sinusunod natin. So we fail to realize that God has a holy and good purpose sa buhay natin ito. Ang problema lang, meron tayong layunin, gusto natin layunin ito kasi magaling sa buhay natin. So we fail to realize that God has good plans and good perfect will for all of us. Kaya sa isang banda, para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, napakalaga na natutunan natin humingi ng tawad ng pakumbaba sa natin. Ang panahon po natin ito, punong-puno ng panahon kung saan tayo may mga saliligawan sa literal na yaman, papangalin ko sa kaswal sa magulang. So we fail to realize that God doesn't want that to happen in our lives. Kaya lang minsan nangyayari po ito, at hindi po ito kailangan lumayo pa sa inyong kinalalagay. Maraming kilala na gano'n nangyayari sa kanilang buhay. Fail to realize that God's a perfect God and is willing us for us to live a life of all righteousness and holiness. Pero sa isang banda, hindi na gano'n nangyayari. Sino sa atin namin natin tayo may kapugulan lagi sa Diyos? Hello. We're not perfect. We're not perfect. Though, by the grace of God, tayo binabanal ng Diyos patungo sa kanyang kalawag ang karangalan at kapanalan ni Buba sa banda.
One of the best things that we learn from Jesus' character is forgiveness. Isa sa magandang bagay na dapat natin matutunan sa karakter ni Kristo ay ganyan pagkatawad. Isa pong lahi ng Diyos, bilang mga nagpagkatay, matulad tayo sa kanya, Christ-likeness in kanan. Yun po yung bottom line ng disciples, yung pinaka-sentro kung bakit tayo nag-disciple, bakit tayo natututo, bakit tayo dapat matuto sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya, kung bakit tayo makatulad ni Kristo. Is pagiging Diyos niya kundi sa kanyang karakter. Because one of the character of God is He know how to love and know how to forgive. Because He's full of grace, full of love, and full of mercy. Puno siya ng pagpapatawa. Salamat sa Diyos, diba? Kapag sa magpapatawa. Tingnan niyo yung cross na ito sa likuran ko. Cross indicates what? It symbolizes forgiveness of God, pagkatawa ng Diyos and mercy niya at kabaga sa atin. Okay, He is forgiving God. Bakit po may Kristiyan makatulad tayo ni Kristo? Naroon siya magpatawa. Sino nagawa magpatawa sa kanila? Nagawa magpatawa. Have you ever forgive somebody who hurt us? Hello? Okay ko na. Sa inisip ko, bakit ba itong isaya mo? Patunayan mo, araw-araw pala dapat natin mag-confess kay Lord. Bakit? Yung mga parents ay kumisabihin natin na isip, meron tayong nagawa, meron tayong na plano, programa sa buhay natin na lumisis sa kapilin ng Diyos. Kaya we need forgiveness to that. And it is nice to say in a relationship that goes smoothly and no conflict is going to God. Diba? Napakaganda makita ko. Anong relasyon meron tayo? Ito yung smooth na nangibabaw. Ano mga mag-asawa? Sino po mag-asawa dito? Nagsimula na yung pag-asawa niya hindi kinagtalo. At madalas na magtalo. Sino madalas magtalo? Ang hirap na no, ano ba, pastor ka kasi asawa niya, talo ka daw, bakit sa kulpito? Sabi sa mga po sa lap, tapos di magkasal ng tato, hindi nagbabatihan. Ang hirap nun. Salamat po, wala kang conflict ni sister niyo. Kaya naman, salamat sa Panginoon. Kaya sa mata, pag kami conflict, ang gagawin natin. Kumisan yung pride na nag-ibabaw mo, bakit siya nagkasala, siya ang tawad. Siya nagkamali, siya ang dapat kumapit. Diba? Hindi mga pagkatagalan. Pero what God wants us to realize is how to forgive people. Because God is a forgiving God. Okay? But in a perfect world, walang relasyon na hindi nakakaranas ng failures, conflict, and freedom to the point of hurting each other. Sa mundo nito, ito po realidad, wala po relasyon na hindi pwede magkaroon ng conflict. Hello? Kabilang po mag-asawa, hindi kami pwede magsama sa isang pinggan, kumain sa isang pinggan. Bakit? Sabi ko nga, hindi kami pwede magsubuan. Bakit? Hindi ko nilulunod yung kanan sa sabaw. Siya na nilulunod niya. May sa lugaw yun eh. Bigyan nila doon, lugaw. Saan pa pag-lugaw? May sakit ka. Lugaw sa amin sa Mabisaya. Lugaw, pagka binigyan ng lugaw, may sakit ka eh. Kaya ba darating? Pero dito sa Malabon, namin kung lugaw ka rin na pala ito sa kanila. Lalo ka ng tok, ng baboy, sa kung ano ng lugaw. At talagang takam sila. Hindi kami pwede kumain sa isang pinggan. Pero sa Samanda, dahil sa ganang sitwasyon, hindi naman pwede kami magsama masaya. We can be together in a happy relationship. Kasi siyempre namin ang Diyos ang aming relasyon. Napakahalaga nun. Kaya sa mundo ito, whether you're a Christian, whether you're believing in the Lord, whether you're mananampalataya, mahal si Lord, may mga conflict ko. Peter na, si John, conflict eh. Itang mahalaga ng pamig conflict. Hindi mo mawala yung bagay niya. Kaya sa banda, hindi maganda yung sumunod ng takbo natin sa ating relationship. Hindi maganda yung pamilya, pinag-usapan, trabaho, ano mga kwestiyon niya, ano sitwasyon na naroon. Okay. We make mistakes in asking forgiveness is part of the holding advance of in any relationship. Nagkakaroon tayo ng kukulang pagpapalagay. Kaya natin yung paghingi ng tawad ay napakalaga upang manatili yung bond of relationship na yan, pag-ibig na yan, yung kuba. Ano, sino po nagawang magpatawad po? Salamat sa ilang amin. Sino sino nagawa ng totoo na magpatawad? Oy, nahawa na kayo. Bakit mahalaga na natin matutunan magawa ng formal forgiving? Bakit? Kailangan naman pagkawal. Bakit nakakalaga? Ilang mga bagay ko, sa likod ng bago sa Matthew 6:15, tingnan niyo yung Biblia. Ayan, so medyo channel kayo ng internet eh. Wala tayo na yung problema ng technical. So, bigyan niyo po, mahalaga makita niyo yung mga talakay. Sabi ng Matthew 6:15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kung dito natin patatawarin, ang iba, hindi na naman tayo patatawarin natin naman sa ating mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Maaaring itong maging isa sa pinakamahirap na desisyon na ating gagawin. It is not easy for you. Sometimes it is the very hard decision to make. Nalala ko yung nagkausap sa akin yung pastor, mas naman pumatay ng tatay. Pumatay ng tatay. Sama doon sa tatay. Pumatay na tao eh, bakit?
kasalanan, patay at isa nila. Wala pa na sinilang sa inyo na naman yung pagmamahal ng kanyang tatay. Sabi ko, pag-aralan mo pag-ibig ng Kristo. Ang hirap naman sa misa ng patawag ka agad sa isang banda. Ang hirap mo malamang matagal ang kanuhan niya, nadama yun eh, naranasan niya. For me to say, patawaran ko siya, hindi ka na madali yun. Yung nawa ko na sa sana, matutunan mo pag-ibig ng Kristo. And as you realize how Jesus loves you, you will know and understand how to love Him back. And you will come to a point of learning about that. Magkaroon ka ng punto ng buhay, matutunan mo patawaran ng tatay. Dumating ang pagkakataon na makilala si Lord, lumalim pa naman sa mga nakuha ng pagkakataon mo. Yung tatay naman yung willing naman magbago. Sabihan ng kaya nabuhay pamilya, naging masayang tahanan. Hindi ko ba? Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng mga kapatid ng iyo. Naging saksi po ako sa katotohanan ng bagay niya. Ngunit hindi natin makamit ang buhay na gusto ng Diyos para sa ating maliban. Huwag kapatawad natin ang ating magkawalan ng sa atin. Hindi natin makakamit ang gusto ng Diyos kung hindi natin magpatawad ang ating kapwa na nagkasala sa atin. Dahil itong ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ng patawad sa iba. Handa po ba kayo bakit mahalaga? Una, there are 3 reasons na tatlo na mahalagang bagay. Sabi ko, mas ikli itong sermon natin ngayon. Wala tayong internet eh. Wala tayong PowerPoint. Walang PowerPoint, may power naman ang message sa tanong. Una, we forgive because God has forgiven us. Kapapatawad tayo sa itatawad ng Diyos. Kung may modelo na napapatawad ng Diyos yun, and we are designed by God according to His image, pero sa kapiran, kabanalan, at kaalaman. Tayo ko dinisenyo ng Diyos doon ng kakayanan, na manawa, magpasya, at mamili. It is your church to forgive, but God has given us wisdom to do that. Sapagat ang Diyos marunong. Kapag kumapit ka kay Jesus, nagsisi ng kasalanan ng iyong mga kasalanan, hindi lang tinatawag, naburas ka na. Wala nang kaalaan ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Hindi ko ba? There is no condemnation awaiting those who belong to Jesus Christ. For the power of life-giving Spirit and His power is mine to Jesus Christ have freed me from the power of sins and death, sabi po ni Paul. Sa Romans chapter 8, verse 1 and 2. Kaya nga hindi na ako maparusahan ang tao na ipag-isa kay Kristo. Wala ako sa kapangyarihan ng kasalanan, kamatay sa pagkakinalayan ako ng kapangyarihan ng Espiritu na bibigay buhay sa pamagitan ng Kristo. So once we ask forgiveness to Jesus Christ, ipagpapatawas ka. Kaya sa 1 chapter 1, if we confess our sins, He's faithful to forgive us and cleanse us from all of our righteousness. Bagala ko daw, bagala ko daw. Kasi sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our righteousness. Tagalog, ipapayat natin ang mga kasalanan sa Kanya. Sa iyong matuwilan ba na pagkawalan tayo sa lahat natin pagkawalan, nilinisin sa lahat ng ating karamihan. Ganun ba kapat ang Diyos? Ano ko ba? Sabi nga sa kung gaano mga kulay ng dugo, ay kasi puti daw ng iyan ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. Ganun po, kung mahalaga yung paksa ng buhay yan, the Bible says there is no condemnation to those who ask for forgiveness in Christ Jesus. Kaya kung meron tayong dapat matutulong patawad dahil sa Kristo yung patawad sa atin, ang bawat sa ating maraming nag-aaral ng pagbabago. Ibig ko ba? Sinubukan natin gawin ito. But sometimes we make mistakes and feel bad about it. Pagkatapos susubukan natin muli, manibigo at nagulong pagbulit tungkol dito. Bakit? Kasi many times we feel God. Sabi nga, gusto kong bumait ka rin dito mga bakit? Hindi lang may sayang sa kamawit ng pati tayo natin sa ganun ba? Sabi sa pastor, bakit daw pag nakita ko ng buting pinapawis ang naglalagay ako? Pagka wala kayo, napapahingan ako. Pagka nandiyan ka na akong tumanggi. Kaya mas maganda kasi lagi ko kasamahan. Kapag hindi ka rin samahan siya, kasi doon sa pamilya kong sana. May mga barkado ko na minsan tayo yung maharap sa mga pagsubok ng buhay ng iba. Many times we feel God in some sense sa area ng buhay natin. Sa pagkakataon ito, ang babay natin sa pagkakatayin na kinakapan niya. Protein yun, ganyan kaya. Yung susuntukin ka sa church din. Pag lumasay ng bahay, may pasensya, gano'n na. Aking attitude. Sabi niya sa pastor, anak ko mabait pag sa dyan. Pag ako ng bahay, napaka-ingay, napaka-bulog, at ang kulit, at ayos sumunod. Bakit na po gano'n? We feel sometimes God, but just under to God. And to realize that according to this to obey God, and yan expect ng buhay natin. Amen po. Kasi we are not perfect. By God's grace, we are saved by God's mercy and His love. Because of His grace, patutunan natin yung katawad ng iba. Kung walang biyaya ng Panginoon, hindi natin magagawa ito eh. Amen po ba? Hallelujah. Kapit-bahay niyo, kung minsan ay tatapon ng basura sa harapan ninyo, ano gagawin mo? Tatapon ng basura sa harapan, gagalitan mo gamit kayo. Minsan yung mga pagkata ng hirap ng mga parts namin, pumasok sa mga garahe. Kaya na lang sa dyan ng garahe. Kasi nga po, magagalit pa eh. Puntaan ko kasi yung garahe nito.
Minsan, ginawa ko nagalit ako, so reaction na. Minsan, hindi ko na nagalit, hindi nagawa na akong tama. May nagpark sa amin na wala yung susi niya. Tinulungan ko hanapin yung susi. Natuwa siya. Wala na din siya nagpa-park. Nahiya na sa akin park. Gawin mo na mabuti. Gawin mo na mabuti. Gusto ka na mabutihan eh. Ganun naman yun. O ano tinatanong mo? Hindi na ani mo. Sa biyaya ng Panginoon. So, minsan nahiya kasi na. Vice Pastor. Minsan hindi sila nagsasabi ko. Huwag kagaya kay Pastor yan. Huwag Pastor. Hindi nahiya na sila. Kasi nagpatawag ka at gumawa ng tao sa kapang. Katulad ng Panginoon. Napakabuti. Kung sa sarili ko, hindi ko magagawa yan. Sa biyaya ko ng sino mo dito driver? Karanasan yung mainis? Magkano ba malayo kayo? Abay, natin yung ganyan nagdadala ng malayo kayo dito. Parang cases mo, medyo mababaw. Magagaling ka, napapabura ka hanggang sa the point na nakasigaw mga sabi na natayakan ka na ng buso. Paano ba yan? Hindi. Tinay ko lang baka umurong siya kung sumigaw mo kasi ay umurong, ay musina ka eh. Sumigaw umurong siya. Sabi, yun, tatawarin mo ako, okay na galit. Yan sa isang banda, kaya ako magalit mo pa. Mga matuto sila. Kaya sa isang banda, pagkagalit mo meron sa inyo, baka naman hanggang sa punta ng buhay niyo, gulong mo ka ang buhay niyo. Kaya minsan kaya na nagagalit ka. Amen. Kaya sa pagkakataon ito, sino pong galit sa inyo? Pumiti ka naman. Alala, tingnan niyo sa inyo likuran. O, yan, tagalit niya. Hallelujah. Itong cycle na malamang hindi natin masisira hanggang hindi tayo tutong humingi ng tawad kung tayo nagkamali, nagalok, paturan sa mga tao na nakit sa atin dahil ikaw, ako, lahat tayo mismo hinahanap ng kapatawaran sa Panginoon ng Kristo. Ano po ibig sabihin? That you and I are offered by God forgiveness. So God would like us to forgive others because He is the model of our life and sanity. Siya po mismo. So yun ang dahil bakit tayo nagpapatawas ng Panginoon natin na marunong patawan. Eh Diyos siya eh dahil nga kay Kristo nasa puso mo eh. So ang tulong niya, sa biyaya niya, magagawa natin ito. Amen po ba? Pangalawang dahilan, because we forgive because resentment will make us expressive and miserable. Kasi kapag kayo kinapatawad, naging malungkot ang buhay mo. It makes our mind emotions and positions sad and miserable. Itignan niyo, pag ganyan yung kaaway mo, natukatulog na naman hindi pa. Kasi kung galit na galit ka eh. Sino dito, yung kaaway niya, hindi na alam ng malakas na kasi hindi pa kayo makatulog. Ibig sabihin po, yung resentment nandiyan sa puso ng bawat sa atin eh. Yung sa puso ng tao. Ito mga biblical passage na kung napakalaga sa ating matutunan nito. We're not done making mistake. Amen po ba? Holding on to hurts is like drinking poison, hoping it kills the person you hate. Ang pagkakaroon ng yung holding grudges, yung samaan loob, yung hinanakit, tawag sa Tagalog. Pagtatanim ng samaan loob, eh para daw may ng lason at hinihiling mo yung kapwa mo mamatay dahil sa lason. Di mo alam, ikaw yung nadidepress, ikaw yung nalulungkot, ikaw yung resentment, ikaw yung talo. Ikaw yung talo. Ikaw yung talo. Kaya hindi makatulog, ikaw yung gusto kumante. Samantalang kaaway mo, tulog na tulog. Yung mga bata ito, nagagalit ka pero hindi alam kung pinagalitan nila. Sometimes, it affects other people. Tignan nyo, hindi lang ikaw apektado kapag kayo nagalit, pati mano sa buhay. Pagkagalit nga eh, sabi ko, ate ko pag umilang pagkagalit, pati aso namin nagtatakot, nangatulog. Pati aso ko rin nag-apekta, anong galit mo. Nagkitindihan ko yun. Pagkagalit, ito talo eh. Ito yun. Ilang mga talata ko ng Bible na isa kong bigyan pansin. Wala ba tayong PowerPoint? Ito po sa PowerPoint natin. Okay. Reason why God would like us to forgive resentment. Okay. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Ito maganda. Alisin na niyong lahat ng sama ng loob. Galit at po. And ito po yung biblical passages about danger of harboring resentment. There are several Bible verses that support this truth. Una, Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Sabi ng get all of bitterness. Alisin daw natin lahat ng sama ng loob, o galit. Huwag na tayo magbubulyaw, mananakit. Manalain ng dami ng kapwa. Salit maging magkait kayo at maunawain magpatawad kayo sa lahat sa isa tulad ng magpatawad sa inyo ng Diyos dahil ni Kristo. Alisin daw yung sama ng loob. Tatakot ang ako.
Nagtampo dahil sa hindi nabigyan, nagtampo dahil hindi nakatanggap ng ayuda, nagtampo dahil hindi binoto, yun ba, nagtampo dahil sa... Alam, meron akong member doon sa Balabon, nag-away sa mga sa politika. Binoto ng asawa niya, hindi partido ng asawa niya. So nag-away sila hanggang sa nag-iwalay sila. Sabi ko, mababa mo ng kaligayahan niya. Dahil nandun, magkahiwalay kayo. Sino dito, nung nakaka-election, nagtalo. May pagtatalan sa akin nga, basta nagtalo din, hindi na binoto si Pagkaya. Ito na natin si Pagkaya. Ito pa lang, binoto ko na siya. Pero wala na bumoto sa sabi na natalo siya eh. Antay lang pala namin dalawa kasi may mandilan sila. Hindi ko naman alam yun. So namalaman ko, para sa marinig ko, bakit sa dali, hindi ko, pati ako natekwan sa inyong galit, dapat mali ah. Hello, hindi niyo po yung sinasabi ko. Bakit? Kasi it affects people. When there's hurt sa puso natin, ito kami nag-ignite ito. Halimbawa, may sama ko na lang ng brother Benji. Ginito sa inyo, masama rin daw sa kanya ito, kasi mapapagay sa akin. So maligo yun. Hindi natin alam sa mga hindi matulog tamantanan ka pag nakasulungan natin sa iba, inisip natin dito. Isang ganun. Ang alawang bagay, Ephesians chapter 4, sabi dito, Hebrews chapter 12, verse 15, tingnan niyo po ang Biblia. Pag-ingatan ninyo yung buwang tumalikod ng sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong taningan sa mando at dahil dito yung mapapasamang iba. Sabi rito, huwag tayo taningan sa mando at dahil dito yung mapapasamang iba. Ito na pinagit ko. May samaan na loob, ganito, tapos pinagit ko sa iba. So, may nakampi ka na. Pero nakapag nasa loob siya, kapag pinagimos na kayo, hindi ka alam. Ikaw ka lang may problema, hindi siya. Pati yung tao ang kinasasama ng loob, wala naman dahilan. Tumayo ka lang, sabi ka tumayo ka sa kanto, marami sasama ng loob, pero may gagalit sa iyo. Wala kang sinasabi may gagalit sa iyo. Sino ka nakaranas mo? Ang baik-baik naman sa opisina, pero kinagalitan kayo. Naranasan ko po yung sa opisina namin, ano na kayo trabaho ka. Galit na galit yung gusto, binura ko lang malang nagkapon, sabi ko, nagagalit ka dyan. Yung pala, parang nagagalit sa dyan, mas maganda lalaki sa sabi niya. Dahil doon, ang babang naman, magpapapangit kayo ako. Parang ang damon ng dahilan, di ba? Sabi ko nga, hindi, piktado lahat. Piktado rin trabaho, piktado rin siya. Sabi ko sir, bakit ko kayo nagagalit sa akin? Ba? Sumadal ko sir. Kasi ganito rin ganito. Yung pala yung aking bike later, yung aking basic, yung aking resume, eh mas matas kasi sa kanya. Sabi ko, anong pinalaman? Boss ko kayo, susundin ko kayo. Tusan niyo ako, susunod ako. So it takes yung ba? It takes yung humility ba? Boss ko kayo, huwag niyo magalit sa akin. Eh, naniwala na ako mas mabuti sa akin kasi karanasan niya. Kasi hindi sitwasyon dapat yung humiran ko, pagiging boss na. Kundi sa karanasan niya, magkano ng posisyon. Kayo bakit kaya? So, natuwa ko sa akin. Ano ito sa inyo? Sundin ko. Kaya ano ito sa akin? Sunod ko. Natutuwa naman sa akin. Ito po ang inaayos na ako malisip sa akin. Kaya rin ang pangiti ko. Puri ng Diyos kapila na ganang sitwasyon. Hebrews, Proverbs na natin mo sila na. Yan yung kumitan na nilagay sa kanito. Ang kainawa ay papakilala ng kalinawan. Pagpapatawad sa masamang ginawa ng kapwa ay karangalan. Pero yung karangalan pala nagpatawad ka eh. Nasabi ko ng Bible sa Hebrews chapter 19 verse 11. Ulitin ko, ang kainauna, first wisdom being patient is one's glory overlook ang offense. Kainauna ay papakilala ng kalinawan at ang pagpapatawad sa masamang ginawa ng kapwa ay karangalan daw. Karangalan pala sa patawad sa ginawa ng kapwa mo. Ito namang tinuna. And the Lord, allow the Lord to take revenge and win. Ito pa, sabi ko ng Bible. Sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Okay. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga kasala sa iyo, pagkatawarin ng inyong mga nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ng ikapag, hindi ninyo pagkatawarin ng inyong mama ang inyong mga kasalanan. So, giving po yun. Sabi ko ng Bible. Ayan, so, medyo nag-reflect na talaga. Okay na pala yun. Good, para hindi na ako nahirapan. Tumingin na kayo dito. Kasi hindi na kami sinasabi. Kaya po sabi ko, okay, ito pa, nakalapa. Next slide. The forgiveness will need more forgiveness in the future. Ito ba yung pangatap na huli? Kailangan natin magkatawa sa pagkakas. Darating panahon, kailangan naman talagang magpapagawa. Bakit dating araw ko na tayo hindi kukulan magagawa? Sino ba dito perfect? When I'm done making mistakes, hindi ko tayo tapos ng mga kukulan magagawa. Ako po, hindi po perfect po.
napansin ko ang sarili ko, ako yung nag-deteriorate sa aking speech, nag-deteriorate sa aking ability, nag-deteriorate sa aking. Pero, you're an imperfect person, perfect people. Yung mga pagkakataon ko, nagpupulang nagkakamali tayo. Isa po sa akin ng doktor ko, Pastor, kulang kayo sa tulong, pahinga. Kailan pa kami ginagawa ko, ay matulog na din natatapos. So, binigyan ako ng lang anak ko, namin yung palagi dito sa tulog ko. Wow, basta dumagdag tulog ko ngayon. Nasaan ko na aking sleep activities. Eh, meron na akong 5 hours sleep o 5 hours. Wow, eh, siguro natin 3 hours na 4 hours lang dyan. So, kailangan daw 8 hours a day. So, parang nanubali yung strength sa biyahe ng Panginoon. So, may mistake ako. Hindi niya pala na ito yung temple ng Diyos na dapat maningala. Hello. So, yes, pag Lord, pagkawalan ko, hindi ko na bibigyan ng kasi pagpapalaga sa bagay ng aking katawan. Hello. At then, nakasakit dahil sa we fail to realize the importance of following God's rules in school and everything. Sabi ng Bible, kada gigising gabi kami na matulog, ipapahinga ng Diyos sa akin ng mahal. Matulog ka naman. So matulog tayo. Unang puro tulog ka. Puro tulog. Okay lang puro tulog. Hindi gumising ka naman. Meron naman yung puro tulog naman yung gising. Gising naman tayo kumisan. Amen po ba? Kasi sa mga daw, kung puro tulog at wala ng trabaho. Sabi ng Bible, huwag daw pakain ng mga tamad. Kaya lang, minsan tumululusog yung tamad. Kasi namin malusog yung tamad na. Hindi minsan ito, na-fail to realize yung forgiveness natin. Hindi lang ito naman sa kasalanan ng Diyos, kundi ito may kinalaman sa atin pag hindi pagsunod sa kapiling ng Diyos. At kapapalag ang salita patungkol sa yan, hindi po ba? Lahat tayo nakagawa ng mali, hindi tayo tapos magkamali. Kaya na magkamali pa rin tayo. Intentional man to hindi. We're vulnerable to make mistakes. Tignan yung katabi niyo. Kahit mukha ang hill yan, minsan tumutuloy-suloy niya. Umagang ito siya. Umagang ito ang kamali. Totoo po yun, di ba? Hallelujah. May mga pagkukulang tayo kung minsan, magkakamali tayo na, di ba? And we make mistakes and failures in life. Hindi natin dahil sa we plan to make mistakes, more mistakes over the rest of our lives. But it happens. Hindi natin pinagkakaroon ng pagkulang at pagkamali. Sino ba dito gusto magkamali? Sino ba gusto magkasala? Wala. Kaya lang, kahit na hindi mo gawin yun, may pagkakataon, magkukulang ng vaccine ka. Bibigay, siguro mga kala, kung kaya nga lang siya, nagkasala sa saan. Mata niya. Tapos, umantong doon sa pagkukulang hanggang sa pagpatay. Naging instigator sa pagpapatay ang asawa ng magsiba ng ulang. Sino ba mag-aakala nasa agad sa martyr? Si Moses. Nagkulang siya, kaya sinakalimutan sa mga pangako. Si Samson, nangyari sa kanya, kailangan ka na magulang. Para na balik sa presensya ng Diyos. Bakit? All of us can make mistakes, failures. Sino pong perfect tatay dito? Sino pong tatay na kilala sa Panginoon? Sa kabilang kapag-kita natin, may mga pagkukulang pa rin tayo. Ako alam ko may mga pagkukulang sa aking mga anak patay na try to make point na anong pagkukulang sa biyahe ng Panginoon kumain ito. Sino dito mga nanay? Pagkita sa mga nanay. Lahat ng mga babae na nanay sa aking praise the Lord. Diba natin? Lahat ng hindi babae kumisan sa aking praise the Lord. Naiyak pa ako sabihin, hindi. Totoo namin mga pagkakamali tayo minsan na pagkukulang tayo. Okay? But it happens, of course. We all need someone to give us when we do. Minsan, hindi lumapit na lalaki sa pastor na sabi sa akin ng pagkusis ng tamang hindi ng mapagtawad. Sabi ng pastor, kung gayon, sana hindi ka magkasala sa buhay. Sabi niya, pastor, boy, hindi ko magawang patawad eh. Sabi ng pastor sa kanya, sana huwag kang magkasala sa buhay. Bakit? Kasi there comes a time na tayo po lahat, kaya hanggang gusto ka naman ang kanya. Papatawad po tayo. Kailangan natin patawarin naman tayo. Sa mga tayo po mga nagkamang nagagawa naman sa kapwa. Amen. So ngayon, mahalagang mensahe siguro sa ating lahat. Hindi natin matatanggap ang ayaw natin ibigay sa iba. Ito na ito, patawad. When we cannot obtain forgiveness, it once we
Never forgive people who make mistakes sa parents. Hindi natin kinilakabi mo. Hindi ba nga mga ito talagang magpapatawa niya pati sa magtawarin? Ayun po ba? Ako po ba yung mapapatawad niya? Sa kanyang mga pagkukulang? Kung hindi kita tatawarin Lord sa inyong pagkukulang. Ganun naman kasi yun. Ganun po yung creation ng Panginoon eh. Ano po yung isipin ito? Wala po perfecto sa atin. Wala po ganun. Yung mga pagkata magkakamali tayo. Mga na, nagawa niyo po humingi ng tao sa inyong mga magulang. Sa maraming pagkakataon. Yung mga magulang ng ulo ko, bakit sa atin. At may mga magulang naman, nagkakamali tayo, nag-uulong ko natin mga anak dahil sa atin. Nagawa ba natin yung patalaw? There's no such thing as perfect Christians. We're saved by God's grace. We're going through perfections until Jesus comes. The point na maging perfect tayo pagdating sa heaven. Wala pa tayo sa langit, hindi pa tayo sa mundo. Tignan niyo ang katabi niyo po. Whether you like it or not, you got to love them with the love of Christ, the love of Jesus. You have to forgive them in their mistakes and failures. Pero family, sa ibang pagpapatawa sa tao nakasakit sa akin, hindi lamang tangoy, kundi ito yung nararapat natin. Ito ang magaling gawin na dapat para sa atin. This is not only the right thing, but the smart thing to do. Forgiveness is not only the right thing, but it's smart thing to do. Hindi lang ito tama, kundi matalino dapat ginagawa ng tao ang bagay nito. As I wind up with this message, let's have a heart of questions. Tatapusin ko ng mensahe na bagay nito. Ano bang positive things that could happen when we forgive? There's power in forgiveness kung may kapangyarihan ko kung patawad. Forgiveness brings freedom from guilt and shame. Ang pagpapatawad po, nagdudulog ko ito ng kalayaan, nag-respect ng relationship, at nag-aalis pa ng iyan. Minsan yung mga pagkakatig na malatay ng sarili ko, kaya ako pagkakas ko ito. Kaya mapapatawarin ang makatilang. Pag isa kong pastor nagkasa, nagulan, ano nangyari? Bagsak na Muslim. Saan makakabalik ba siya? Meron po tayong kapatid sa pananampalataya na kung sa kanyang pagkakasama ko po. Nagandang po siya ng disiplin. Sabi ng pastor, ayaw mo mali. Naiyahan. Tanggap ba ang ating mga kapatid? Sabi ko, bakit hindi? Silod, tawan tayo. Dahil may mga pagkakami natin natanggap po ba? Halimbawa, may pumasok rito ng ating ex-convict. Are you willing to accept them as part ng ating Bethel Temple family? Kaya ito sila as part of our family. Hello? Yes. Why? Because of Jesus' loves and forgiveness. Walang sino mang iniminahal ng Diyos. Walang sino ang tinatawag ng Panginoon. Yung mga pagkukulang tayo, yung mga pagkukulang tayo pagkakamali na nagawa. Totoo po yun, hindi ko nawala yun. But there's power in forgiveness. It restores our relationship with God and others. It allows us to move forward instead of being stuck in the past. Starting in James chapter 5 verse 1, 16, confess your sin to one another and forgive that you. Isa pang dahilan po kung bakit nais ng Panginoon kung tayo nagpagaling sa akin kasi karamdaman. Ano po ang karamdaman? Karamdaman dala ng samaan loob. Kasi hindi makakaya gusto. May mga samaan loob galing po. Sabi nga, huwag kaya hindi makatulog dahil samaan loob. Unhealthy. Pero hindi nakakatulog ka dahil may ka nagtawag sa Panginoon. E naging personal na lahat ng lugar. Nalay kwento tungkol sa itik. Itik yung dahil itik. Nalay kwento tungkol sa itik. Kwento ko ulit tungkol sa itik. Yung magkapatid na dumalo sa ng lolo. At sa kanyang pagdalo sa farm ng lolo sa farm. Farm sa Tagalog. Bukid ng kanyang lolo. Yung may mga alaga itik yung lolo niya. Itik. Alam itik? Itik. Bato. Dati. Anong itik da? Itik da. Yung nagpuproduce ng balot. Yan, itik. Okay. Wala nang balot sa ano to? Itik. Itik. Yan. Eh di, itong magkarating, natuwa sa lahat, mga bato, ito yung mga lakling, yung mga sisiw. Kinadali sa namatay. Sabi ko, yan, habang ko, lagot ka kay Lord, susumugin ka.
huwag, natakot siya, dahil may ginawa sa mali. So ginawa ng usapan na, sige, hindi ka susubok, kaya susunod mo sinasabing lahat ha. Kung hindi, natagot ka sa lolo. So nangyari, tinawag sila ng lolo na, Lo, anak, ako dito lagi. Tinawag yung panganay, maghugas ng linggan. Inutusan niya yung kapatid niya, ikaw na maghugas, hindi ko inutusan ng lolo, hindi ikaw na, hitik. So ano ba? Kata sa ating gusto, ano maghugas ng linggan? Kasi ang dasigitik. Nangyari, pagkatapos noon, tapos kumain, tapos matulog, lahat ng trabaho, inutusin ng lolo. Yung mga ito, yung panganay. Tapos, ikaw daw gumawa nito. Ikaw inutusin ng lolo. Hitik. So dahil sa hitik, hindi siya makagalang magkilos, nalulungkot siya. Kasi, natatakot siya, may guilty siya eh. Guilty siya, hindi na siya mali eh. Hindi ngayon siya makatulog, nasa hitik. Hitik. Sino na hitik. Nangyari ka nun, sabi, tama ito. Para maibsan yun, lumabas sa lolo niya, Lo, pagtatapan po ko sa inyo, kasi nilakad po ko, hindi na makatulog sa itik eh. Ano yun, Lo? Ano yan? Ano ba ako? Kasi po, Lo, ni Kuya, alam yun, meron po kami ginawa ni Kuya. Kailangan ko po nagkaman kasi pinato ko. Inutusan ako ni Kuya patay, pinato ko naman. Kaya napatay ko yung itik ninyo. Kaya ako pong dahil Lo, patawaran niyo mo. Sabi ng Lolo, alam naman ako yan, nakita ko yung nangyari. Kaya maganda, pinatawad na kita ko. Pero hindi ako siya ng tatay, ng Lolo. Tuwan-tuwan na siya. Ano yung ganun ang pangalan sa atin? Ipagkanta sa sinilin mo, just ipagkita sila sa promote of paradise. Sabi ko ng Panginoon. So nangyari, kinabukasan, hindi mo ito sa mali pangalan. Sabi ng Lolo, tawagan ko yan. Ikaw na kumamit ako. Yung itik. Ikaw na yung itik ko. Wala nang power itik mo. Power itik mo ba? Pinatawag ako Lolo ko. Ng Lolo, at wala kang pangyari ng itik na yan sa buhay ko. See, forgiveness brings healing and restoration in the relationship. Tingin ko ba? Sa pagkataon ito, ilang mga tanong, ano tayo next po? So, asan ba ating musician? Pati ba music, wala rin tayo? Meron ba siguro? Ilang mga question ko, napakalaga ko, kasi why not music? Paano nakita sa Manalo na bunga ng hindi ko magpatawag ng bayan sa dalawa? Naranasan mo ba sa Manalo na hindi magpatawag ng bayan ng dalawa? Sa resentment, ito na hindi ka makatulog. Baka meron mo sa ating ngayon magaganap ng sitwasyon. Ikaw po alam ang relationship na yung present, asawa sa pamilya o sa isa't isa na hindi na tutulog ng nagalaman sa atin. Ano yung bitterness na ito? Ano ang mga nagawang kasalanan ng ibang tao na hirapan ng patawaran ng kapatid? There are things that we believe that done wrong to us na napakayang patawaran. Ano yung mga bagay? Hingin natin ang tawag sa kapatid. Malapit natin sa Panginoon. Because God can help us. By His grace and love and mercy. Sabi ng Panginoon, ipapay daw natin ang mga kugulang sa atin. So ikapatat mo ito, patawaran tayo sa ating kugulang. Dilingisi sila natin kami. Then God can restore relationship. God can take away the shame, the guilt that we have because of our mistakes. Wala akong perfect sa atin. Yung mga pagkukulang tayo sa Diyos. Hindi natin ang tawag naman sa Panginoon tayo. Okay, naniwala sa forgive God, Lord God, ask forgiveness about what I've done. Meron ito pagkatawag ng Panginoon sa Panginoon sa Panginoon. Kaya kung natin na namin, kung gusto ka. Baka may mga itikot tayo sa buhay, hindi natin ang tao sa Panginoon. God is very much willing to restore relationship and give us the strength we need in this world. Hallelujah. Glory be to God. Tingnan ko natin ang Diyos ng pagkakaan. Maraming kumalang ko sa pagkakakaan nito. Maraming tao sa sila, pamilya ng inayos. Pinasumi na maganda. Dati pamilya ngayon hindi na best of friends. But because of the parents and mistakes, can we restore relationship? Can we ask forgiveness? Can we forgive people? By God's grace. Marahil sa kapatid, meron kang samaan loob, galit po, o hinanakit siyang tao, sa magulang, sa mga tao, o pati ng iyong pamilya. Nagkakainin yung dala-dala mo rin. At yan ang dahilan kung bakit hindi rin tutugunan sa iyong kalagayan at hindi ka nakaramdam ng talakasan ng Panginoon. Ask God's forgiveness. And
ay bahagi ng buhay sa paglaro ng buhay sa spiritual na buhay. God forgive us, so we must forgive. If we want to forgive us, let us offer forgiveness to others. Meron po na kailangan pananalangin sa puntong ito. You need to forgive people, just come forward sa mga ito. Tingin ng tao sa Panginoon. Let's give up. Yan. Hindi ko po sa tayo yung gusto yung kanina na gagawin. Sa mga gagawin. But ask forgiveness. And praise to God. Meron po ganito na kailangan panalangin. Kailangan ko na po sa design ito sa kanyang buhay. Just come to the altar and ask God's forgiveness. And let God reveal to us His purpose and will for us the restoration of relationship and the family relationship of identity and bonding together. Great love and forgiveness. Hallelujah. Sige po. Ikaw kapatid, mayroon kang anak na mas malam mo sa iyong magulang o magulang sa iyong anak. O mga kapatid, meron kang nagkita ng mga just come and ask forgiveness. Kaya natin ang Panginoon mag-restore ng relationship. Kaya natin ang Diyos mag-ibago sa ating ang buhay na nagpalagay. God, restore the strength that has been lost to us because of our failure. Tawarin mo kami mga sa ito, pagkulang ng Diyos. God, forgive us. Forgive us, Lord. O paano mga pinatawag mga Christ na natin ito magpatawad ng mga namin kapwa? Lalo na po ang mga tao mga natin sa amin, Panginoon, minsan o Diyos. Sa alam po kami ninalay ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa Diyos. Lord, we ask for God to restore that relationship of God. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Hallelujah. At kung magagawa mo kapatid, nandito yung kagalit mo, pwede mo siya nakita. Ito ba yung indikasyon para sa biyaya ng Diyos? Let the love of Christ dwells and let forgiveness prevails. Nataya ka ako sa buhay kung hindi mo nagawa because it's nice na gusto gawin natin. And we ask God forgiveness, ask God forgiveness.
Salamat po kung natutunan namin patawad, natutunan namin patawaran namin ang Panginoon. Salamat po sa kagalakan dala nito. Sa tagumpay na dala nito, Panginoon, sa biyaya ng kaloob mo po, sa buhay ba sa Panginoon, pagtagumpay ng mga lahat, pagtagumpay ng kami lahat, Panginoon, sa larangan po ng Panginoon, Panginoon. Lord, kung kapagkatong po, Panginoon, nagkakamali, tatapos niya albuang pagkakamayan, Panginoon, Lord, help us to bind our life together, our journey of the ministry to be successful, in regards to relationship, building, forgiveness of God, overwhelms our lives. Minsan po, I pray for our families to bind them together with your love and forgiveness that comes from you. With your mercy and grace, O God, that it happens, O God, that it will be done according to your plans, according to your program, in our homes and our families, in the love of better families. We pray for them, pray for people, pray for everyone. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Minsan po, Diyos, dahil po lahat, mabot pa sa lahat ng pagkita ng ulan, binabalik po namin sa pangalan namin, Panginoon Jesus, sa mga pinalangin, alamin ang Diyos po. Salamat. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. God bless po bawat isa. Pagkain tayo. Dadako po tayo sa isang maraming gawain. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Hallelujah. Magpapasko na. Halfway to na pala tayo sa Panginoon. Doon na. Okay, so tatanda na naman yung ibang linggo. Malapit ang tumanda. Malapit ang tumanda si Scarlett. Lalo ko na naman nakikita sa akin. Doon na kasi. Parang kailan lang, no? May isang banda, sa kabila na lahat ng ito, ang Diyos pa rin napakabuti sa akin. Salamat na tayo Diyos kung magpatawad at tuturo sa atin ang patawad din naman. Salamat sa biyaya niya, nalakas at kalupan. Salamat sa kaligtasan, at higit salamat sa pagkakataon na muli niya ibigay sa atin upang muli natin maalala ang materi na kailangan ng sa pwede nito. Tayo pong muli tumayo, sa biyaya ng Panginoon, at dapat natin ang sasaluhan sa mga ito, alam mo yung ating Kalo po natin tanggapin ang bagay na tayo pwede sa mga talata ng Bible. Alam mo ang mag-reflect sa atin natin ang talata na yan. Hindi pa natin kami sa atin tayo. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 11 kung ating mababasa. Andiyan po ba kayo? Ako wala pa. Tingin ko natin kung sa sabi niya sa ipagkano yung po natin natin ang Panginoon pinag-request ito. Tingin sinabi ito ang katuwa niya nandun para sa ito. Gawin dito bilang pag-alala sa akin. Bisa na naman. Hindi naman matapos ko ito na mga sinasabi. Sinasabi ito aking ito. Hindi ba inahin ito? Sino ang ilang sa akin ito? Kakain. Tinapay na ito, na hindi sinusuli ka ng sarili, hindi ka lang patapos na kami. Kaya dapat nasuli ka ng sarili sa pagkakataon. Amen. Sa paninala natin, kamatay na tayo, kasi ano yung ito rito, sa sayo ng talata. Panginoon halin natin ang buhay sa krus upang tayo ay patawad sa mga kasalanan. Salamat sa Panginoon sa ating nakinig Panginoon. Tinala po natin ito kung patawad ang Diyos sa buhay ng kailangan din natin ang tulong ng Panginoon tayo patawad sa ating tao. Kapag tinatanggap natin ang Diyos sa tayo po'y manalangin o natin talagang ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa katakilan ng butihan sa mga buhay. But there's no need to be to expound on everything that is happening to us. Sapagkat napakaputulong ng pamatin mo na. Po'y madalas namin ginagawa pa ng Lord, ang tungkulin namin ng pinapaalala sa ito. Alalahanin po mabutihan katakilan ng ginawa ko sa amin sa Paskal Lumarin. Kaya maraming pong salamat po Diyos sa iyong katakilan. Salamat po sa sakripisyo dito. Para sa amin. Minsan dalahin ko po, Panginoon. Malabang po na mawawalay sa aking isipan kalooban. Ang katatuan na ipinimatay sa mga anak sa akin. Pakabuti po Panginoon sa amin. Lord, nadakilang ka namin pinasalamatan ka namin. Salamat po sa iyo na dugo. Nasa tumagas sa iyong katawan ng Diyos sa Pagkakataon. Naglinis namin kasalanan. Sabi ko ng Bible, sabi sa iyo sa wala nang kumumuna dugo, wala nang pagkatawad ng kasalanan. Pero Lord, salamat. Inandun mo yung sarili na matay ka sa Diyos. Sinali mo yung sarili buhay. Matay ka. Tumagas sa dugo, Panginoon sa iyong katawan upang malinis amin. Aming mga kasalanan. Lord, napakabuti mo sa amin. Pero kung yung Diyos naman magpatawad pa rin, salamat mo sa kapatawad. Salamat sa paglinis, salamat sa pagkagawa sa amin, Panginoon. Yan dakilan ka namin. Lord, naniwala ka, Panginoon.
paggawa ng dugo, Panginoon, sa pagpapaling malinis sa mga katasaling kasalanan. Lord, naniwala kami kayo muling kaparito, Lord. Naalala po namin kayo muling kabalik. Naalala ka, Panginoon, na ang mga kamay, Panginoon, kayo muling kabalik mo. Kami kunin, Panginoon, upang nasaka na doon kami din marin mo. Ganun mo kami kamana, ganun mo kami kinalaga, Lord. Mas napakaputing sa amin, Panginoon. Pupuri kami ng pagkasalamat dahil sa mga bagay na ito. Salamat po. Salamat kami sa iyong pagdala. Magsasalo-salo ng gampanan ang pagpapalaga sa kumatay sa puso. Salamat po ng marami. Muli po, Diyos. Kami pong dalangin ang lagi po sa pangalan naman ng Espiritu sa pangalan na ito po kami dalangin. Amen. 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 Sama-sama po natin kayo. Sama-sama natin kayo. Uling po ang glory to God. Palamakan po natin ang Diyos. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are a good God. Salamat po, Panginoon, sa araw ito. We are happy because we remember your ultimate forgiveness of our sins. Salamat, Panginoon, kung na aming naalala, Panginoon, ikaw ay nakabayubay sa krus, Panginoon. At ang sabi mo, Panginoon, you have forgiven our sins from east to west, all our transgressions from now until you have called us to your kingdom, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na marunong din magpatawad, Panginoon. Tulungan mo kami, O Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng kalayaan upang magawa namin, Panginoon, ang tao na sakit sa amin ay aming mapalaya din, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, purihin ka sa iyong mensahe sa bagay ito. Patuloy mo magpalaya ang iyong mensahero, Panginoon. Ang Pastor John, Panginoon, patuloy mo siya bigyan ng kalakasan, physical, spiritual, Panginoon. Pagpupunan lahat ng kanyang pangangailangan sa pamilya, sa kanyang buhay, sa ministry, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay aming dinudulog sa iyo, Panginoon. Patuloy mo magpalaya. Bawat isa sa amin, mga kapatira, lahat kami, Panginoon. Ang aming nagsusugan, Panginoon, ang aming magtrabaho, Panginoon. Ang aming pamilya, Panginoon, ang aming ministry, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Kami ligtas, mapakuwi sa bawat isang aming mga tahanan, Panginoon. Salamat po sa iyo, papuri. Pagdalagyan karangalan sa iyo, sa iyo lang, Panginoon. Ito ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ni Jesus, sa aming mga tagapagligtas. Amen. Kasi natin ang mga kamay sa Panginoon, nasa ating pagpagising sa tanay ng Diyos. Patuloy na paglilingkod at pagpapatao sa ating kapwa, ating pagpapatao na ginatawag ng Diyos. Nagagaling ng bawat sa atin ang basta at pagmamahal ng Diyos naman. Kaya pagligtas patuloy na pagmagaling ng Diyos na patuloy na pagpagising tayo ng pagtubay-gabay ng Espiritu Santo sa mga ating lahat ngayon at magpapakayon na. Amen. God bless you.